Mahilig ako mag-collect ng mga cookies stock. Okay lang din sa akin yung manood ng mga horror movies. Hindi kasi ako matatakutin eh. Alam ko kasi sarado naman ang third eye ko. Malakas ang loob ko. Hindi ako makakakita ng hindi ko gustong makita o makaramdam ng hindi ko gustong maramdaman. Nasa Jensen ako noon on a business trip while waiting for our lunch to be served sa Grab. Nag-browse ako ng Facebook to myself. What the? Nasa hospital si Daddy Pete? Nabasa ko sa status from one of my friends na ang lolo niya ay nasa hospital and he is asking for prayers. Nalungkot ako. Malapit ako sa pamilya nila, lalo na sa pamilya ng nag-iisang anak na lalaki ni Daddy Pete, si Tito Mike, na matagal nang naninirahan sa Canada. Malapit ako sa kanila dahil si Tito Mike ang nagpaaral sa akin nung pumasok ako ng college hanggang makapagtapos. Kaya dali-dali kong inalam kung saang hospital nakakonfine ang matanda. At ipinangakong pagdating ko ng Maynila, dadalawin ko siya. Pagdating ko ng Maynila, half day ako sa trabaho ko. Para madalaw ko si Daddy sa ospital. Naglakbay ako from Makati to UERM MMC. Bit-bit ang pasalubong kong binili para sa bedroom. Para sa pasalubong ko pa sa retro ribbon. Nahirapan ako. First time ko kasing pumunta sa lugar na iyon. Tapos wala pa akong ibang kasama. Pero naging successful naman ako at narating ko ang lugar. Sa sobrang excitement ko siguro, nakalimutan ko yung room number niya. Kaya tinawagan ko ang isa nilang relative na kaklose ko din. Hi tita, anong room number nga po ni daddy? Uy, Pepper, nasa hospital ka ngayon. Room 204 siya. Si Mami Betty ang nandyan. Makasabi na lang tomorrow kami dadalaw. May pasok pa kasi ang mga bata eh. Okay po tita, makakarating po. Thank you po. Pagkatapos naming mag-usap ay sinimulan ko nang hanapin ang sinabi niyang room number. Room 210, 209, 207, 208, 206, 205. Tapos may malaking clinic, 201. Dead end. Pabalik ako. Nandito lang yun. Na-miss ko lang. Putik, wala. Nang may dumaang janitor, nagtanong ako. Kuya, saan po ang room 204? Ate, pasensya ka na. Bago lang ako dito. Pakihanap mo na lang dito sa hilerang ito. Bago ako madismaya, dali-dali nga po nagpasalamat at nagpaalam. Muli binalikan ko ang hanay na yun. Wala talagang room 204. Nag-decide na lang akong magpunta sa information at doon nalaman kong nasa room 427 pala ang hinahanap ko. Napakamot na lang ako sa ulo. Sana man galing yung 204. Napakalalo naman ata sa 427. Hehehe. Nag-elevator na ako at madali ko nang natunto ng room 427. Pumatok ako ng 3 beses bago tuluyang pumasok. Si Mami nga ang nagbabantay. Nagulat siya. Mangiyak-iyak nang makita ko. Umalik ako sa kanya at inabot ang aking bitbit. Si Daddy, nakahiga sa kama, comatose, puro aparato ang nakakabit sa katawan. Nakakapanglumong tingnan. Pamaya-maya ay may tumutunog na malakas. Oxygen ata yun. Sabi ni Mami, narinig daw ako ni Daddy. Nagtagal din ako doon ng halos 2 oras bago nagpaalam. After ilang days, tsaka kadarating ko pa lang sa dorm na aking tinutuluyan nang may na-receive akong text message from Tito Mike. Buti nakauwi na pala siya from Canada. Pepper, Daddy passed away 8:49 p.m. Bahala ka nang mag-inform sa SPC, family and friends. See you tomorrow at Sanctuarium in Quezon Ave. Kinabukasan, maaga akong umalis ng office namin para pumunta sa Burol. Nakipagkita ako sa isa sa mga apo ni Daddy Pete dahil hindi ko pa napupuntahan ng lugar na yon. Isa pa, tiyak gagabihin ako noon. At hindi nga ako nagkamali. Ang layo ng nilakad namin from MRT Quezon Ave sa station hanggang dun sa sakayan ng jeep. Ilang flyover ang nilakad namin bago nakarating sa lugar. Kaya naman pinili muna namin magpahinga sa katabing Jollibee.
Matapos pa ang ilang minuto, nagpasya na kami tumuloy sa sanctuarium. Nakakatuwa naman ang sanctuarium. Mapagkamalan mong hotel o kaya simbahan kung titignan mo sa labas. Isa pala siyang burulan. Nagtanong ang kasama ko sa mamang guard kung saan matatagpuan ang hinahanap namin sa second floor daw. Tapos hinila na niya ako papasok. Kumakay kami ng escalator. Pagdating sa itaas, nagtaka kami. Bakit parang puro opisina? May babaeng lumapit sa amin at sinabing mezzanine pa lang iyon. Hindi pa pala iyon ang second floor. Sumakay ulit kami ng escalator pataas. Nang marating namin ang second floor, nagpalinga-linga kami. Napatulala ako at nanlamig ang buong katawan ko nang mabasa ko ang pangalan ni Daddy sa isang pintuan, ang room number 204.